Biblia sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 11, magmula sa talatang 20, sa magandang balita, Biblia. Kaya sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba naman ay nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi ba ninyo pinapahalagahan ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang may hirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hindi ko gagawin iyon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa ito. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Nihiling ko po na tayo tumayo para sa panalangin, mga kapatid. Let us give thanks to the Lord. Hallelujah. We give you praise. We give you glory, Lord God Almighty. God of Abraham, Isaac, and Jacob. God of Israel, righteous Father in heaven. Thank you so much, O Lord, for giving us the grace and the opportunity. We can stand before you in your holy presence to minister to you, Lord God, to worship you in spirit and in truth, to praise you, to give thanks to you, O God. Hallelujah, to lift up your holy name, to magnify your holy name. Lord, we declare for your glory that you grant us, continue to grant us an open heaven and provide for all the needs of your people, Lord God Almighty. For you are our good Father in heaven. You are the giver of all good gifts. We commit to you our lives, Father in heaven. Take care of us, your people. You preserve and protect us, and graciously provide for us. And we ask, Lord God Almighty, the Holy Spirit be with us, be upon us. Grant us, O Lord, the proper understanding of your word. Grant us wisdom, knowledge, and understanding. We give you the praise, we give you the glory. Righteous Father in heaven, through your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. In His holy name we pray, in Jesus' name. Amen. Let us pray the prayer the Lord has taught His disciples. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Ang ating mensahe, ang hapunan ng Panginoon. The Lord's Supper. Mga mananampalataya, sa panahon na may mga apostol, katulad ni Apostol Pablo, kadalasan ang kanilang pagtitipon ay sa gabi, hindi sa umaga. No? Kaya tama lang na doon sila naghahapunan, yung banal na hapunan o yung tinatawag sa ating panahon na komunyon, no?
Pero sa ating binasa, banal na hapunan, no? Na inaalala nila ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na hapunan na yon, no? At tinatawag ding hapag ng Panginoon o the Lord's table. So 1 Corinthians chapter 10, verse 21, sabi rito, hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon. So yun ang tawag ng hapag ng Panginoon. Table. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. So, the Lord's Supper can also be called as the Lord's table. So, we are doing this every first Sunday in the morning. So, the more appropriate term is Lord's table, no? Kasi hindi natin ginagawa sa gabi o sa hapunan, no? Tinatawag ding Eucharistia. Sa ating pinanggalingan simbahan, yun ang tawag, banal na Eucharistia. Ano siya? High sounding o technical sounding para maganda ang dating. Pero ano ba ibig sabihin nun? Galing lang sa salitang Grego, Eucharistesas, ibig sabihin nagpasalamat. Nandun sa talatang 24, nagpasalamat. So yun yung word na Eucharistesas, na pinagmula ng Eucharistia, no? Nagpasalamat. So, literally, pwede siyang tawagin na banal na pagpapasalamat. Ang hapunan o hapag ng Panginoon ay una, ipinapakita o ipinapahayag ang kamatayan ng Panginoon. Talatang 26. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanya muling pagparito. Sa pamamagitan ng mga elemento, no? Tinapay na siyang katawan, alak o katas ng ubas na siyang dugo, ipinapakita nito at ipinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon na inalay niya ang kanyang katawan at dugo, ang kanyang sariling buhay upang tayo ay tubusin sa kasalanan. Kaya itong hapag ng Panginoon ay nagsisilbi siyang visible sermon. Kumbaga, sa pamamagitan ng hapag ng Panginoon o nung komunyon, mamaya gaganapin natin, ipinapakita ang kamatayan ng Panginoon, ipinapakita na dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay tinubos sa kasalanan. So this is a visible sermon. Pangalawa, dinadala ang kalbaryo sa pusong nananampalataya. So sa pamamagitan ng hapag ng Panginoon, kasi hindi naman hapon ngayon, hindi naman gabi. O hindi siya hapunan, no? Tama yung table o hapag, no? Sa pamamagitan ng hapag ng Panginoon, dinadala ang kalbaryo sa pusong nananampalataya. Yung nangyari sa kalbaryo ay dinadala sa puso ng bawat mananampalataya. Hindi muling namamatay o muling ipinapako ang Panginoon, kundi ipinapakita at pinaniniwalaan natin na ang ginawa ng Panginoon ay sapat, hindi kailangan dagdagan, sapat at makapangyarihan, patuloy na nagliligtas, at bukod tangi, nag-iisa. Tiyak na pag-asa natin upang tayo ay patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga sa Galatia, Kabanatang 3, talatang 1, sabi diyan,
Mga hangal kayong mga taga-Galasya, sino ang nakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata ay ipinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. O paano naging posible na naipakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus? Sa pamamagitan ng hapag ng Panginoon o sa pamamagitan ng komunyon. So ito ay ginagawa natin, hindi tayo naniniwala na namamatay na muli ang Panginoong Yesus, kundi naniniwala tayo yung ginawa niya sa krus, sapat, makapangyarihan, patuloy na nagliligtas, at nag-iisa, bukod tangi, tiyak natin pag-asa upang tayo patawarin sa lahat ng ating kasalanan. Amen? Sa Hebrews chapter 10 verse 8, ito yung kasapatan ng kanyang ginawa sa krus. Sinabi muna niya, Hebrews 10:8, sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop. Lumang tipa, no? Napakaraming pag-aalay at paghahandog ng hayop. Hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Kung tutuusin, hindi talaga ninanais ng Diyos yun, no? That was just a temporary arrangement. Pansamantalang kaayusan habang hindi pa nagkakatawang taong anak ng Diyos at hindi niya pa naialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Sa kanya idinugtong, si Jesus ang nagsasalita rito, ang Panginoon, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Yung pala yung kalooban ng Ama, na ang kanyang anak, ang Panginoong Yesus, ang maging alay para sa ikatutubos natin sa kasalanan, no? Sa ganitong paraan, binabasa ko pa rin, no? Hebrews 10 up to 10, no? Hebrews 10 verses 8, 9, and 10. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog, yung pag-aalay o paghahandog ng mga hayop. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo. Ginawang banal, no? We are already sanctified, set apart to God. Tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. So, ang hapunan, kung gabi, no, gaganapin, kaya may mga churches ngayon na ang kanilang komunyon ay hindi nila ginaganap ng linggo ng umaga, kundi posible on the midweek, no? Thursday, ng gabi, pag may midweek service sila, doon sila hapunan, banal na hapunan o komunyon. At yung iba, Friday ng gabi, no? Dahil gusto nila maging literal. Gusto nilang literal na hapunan. No? So, ang hapunan o hapag ng Panginoon, una, ipinapakita o pinapahayag ang kamatayan ng Panginoon. Pangalawa, dinadala ang Kalbaryo, ang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo sa pusong nananampalataya. Pangatlo, hindi lamang siya pag-aalaala, bagamat yun yung una, kundi pakikiisa, spiritual communion. Kaya nandun yung word na communion, no? Hindi lamang pag-aalaala, kundi pakikiisa, spiritual communion. Hindi lamang pag-aalala, hindi lamang pag-aalala, kundi pakikiisa sa Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 16, sabi rito, hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating
pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. It's really a participation in the blood and the body of our Lord Jesus Christ. There is spiritual communion. We do not believe that the Lord is sacrificed again. Sinasakripisyo siyang muli sa pamamagitan ng tinapay at ng alak o ng katas ng ubas. Hindi tayo naniniwala doon. Pero kung ano sinabi ng salita ng Diyos, tatanggapin natin. Hindi tayo lalampas at hindi natin babawasan. Kung ano sinabi ng salita ng Diyos, tatanggapin natin. We just have to accept. We just have to believe. Hindi tayo magdadagdag at hindi natin babawasan. Hindi natin sasabihin sa pamamagitan ng hapag ng Panginoon o ng komunyon na mamatay muli si Kristo. Sakripisyo. The sacrifice of the Lord Jesus Christ was once and for all. Minsan lang at ito'y sapat na. Pero sinabi rin ng Word of God na salita ng Diyos na pakikibahagi sa dugo ni Kristo. Are you with me? Nandito kayo. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. O sinabi ng Word of God, dugo at katawan. Wala yung salitang symbol. Are you with me? Nandito kayo. Hindi sinabi na simbolo Diba? Sinabi na katawan at dugo. Hindi sinabing simbolo. Dagdag yung salitang simbolo. It's an addition of men. Kasi kung sinabi ni Lord, ito ang aking katawan, you have to believe Him. Ito ang aking dugo, you have to believe Him. Sino ba nagsasalita? Sino nagsasalita? Si Jesus. Hindi naman tao nagsasalita. Si Lord mismo, ito ang aking katawan. O sabi niya katawan, di paniwalaan mo siya, ito ang aking dugo. O dugo, di paniwalaan mo siya. Siya nagsabi. At yun din ang mababasa natin dito sa Word of God na binabasa natin. O hindi siya symbolical. Hindi siya simbolo. Dagdag lang ng tao yung salitang simbolo o yung symbolical. May apat na pagtingin na kailangan nating gawin pag tayo nakikibahagi sa hapag ng Panginoon o sa komunyon. May apat na pagtingin. May apat na pagtingin na kailangan nating gawin. Una, tingin sa nakaraan o sa nakalipas. Ano yung atin titingnan sa nakalipas? Ang kamatayan ng Panginoon para tayo tubusin sa kasalanan. Look back to the Lord's death for sin. So bago tayo makibahagi sa hapag ng Panginoon o sa komunyon, pakikibahagi o sa katawan at dugo ni Kristo, tingnan natin yung nakaraan na siya namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Pangalawa, tingin sa ating kalooban. Tingnan ang ating puso. 1 Corinthians chapter 11 verse 27. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Saan nagkakasala? O katawan, nagkasala ka sa katawan at dugo ng Panginoon kung ikaw ay kumakain at umiinom sa paraang di nararapat. Doon sa ating teksto, nandun na rin naman kasi yung ginagawa ng mga mananampalataya sa Korinto. Tingnan lang natin uli yun. Ano yung ginagawa nila? 1 Corinthians chapter 11. Sa verse 18, sabi roon, una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. At ako'y naniniwalang may katotohanan iyan. So ano yung unang kasalanan ng mga taga-Korinto?
sa kanilang pakikibahagi sa hapunan ng Panginoon. Pagpapangkat-pangkat, may division, di ba? Tapos sa pangalawa, ang ginagawa kasi nila noon, nagdadala sila ng tinapay at nagdadala sila ng alak. Problema, yung nagdala, kakainin niya rin yung dinala niya at iinumin niya yung kanyang dinala. Diba? Sabi rito, so hindi lang pagkakabahabahagi o pagpapangkat-pangkat, kundi yung sinabi ni Pablo rito na hinahamak yung mga mahirap. Kasi yung mga mahirap, walang madala. Di ba? Sa verse 22, sabi riyan, no? Hindi ba ninyo pinapahalagahan ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo may hirap? So ako may kaya o mayaman na mananampalataya sa panahon ng mga mananampalataya sa Korinto, yung aking dala, tinapay at alak, ako rin ang kakain, ako rin ang iinom, hindi ko naantayin yung iba. Di ba? Eh kung mahirap, wala siyang dala. Paano siya makikisalo? Paano siya makikibahagi? Di ba? Sabi rito, verse 21, ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain. Ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain. Kaya nagugutom ang iba. So yung walang dala, nagugutom. At ang iba naman nalalasing. Eh, siyempre, dala niya alak, inubos niya, dinalasing siya. No? Yun yung kasalanan nila batay sa teksto. Pero, pwede natin itong palawakin. Ano bang bagay na magsisilbi sa ating sarili, kaya dapat nating siyasatin ang ating puso, di ba? Tingnan ang ating panloob. Tingnan ang ating kalooban. Ano bang bagay na nagiging hadlang para tayo makibahagi ng nararapat? Let us confess, di ba? Aminin natin sa Panginoon yung kasalanan para yung hadlang ay maalis. Di ba? Kaya we can extend actually. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao kanyang sarili, verse 28, kaya dapat siyasatin ng tao kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Pagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Anong gagawin natin? Aminin at ipahayag natin sa Panginoon anumang pagkakasala na ating nagawa. Look in to examine our hearts. We have to confess to God every sin that we have committed. Lord, inaamin ko itong kasalanan na ito. No? We have to confess para hindi tayo kumbaga mawala ng karapatan, no, na makibahagi sa hapag ng Panginoon o komunyon, no. Unconfessing serves as a hindrance, no. Yung kasalanan hindi na ihahayag, na iko-confess sa Panginoon, no. Hindi natin pinapayag sa Panginoon, nagsisilbi siyang hadlang o balakid. Kaya sabi rito sa verse 30, chapter 11, iyan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. So, ibig sabihin, nakikibahagi sila sa hapunan ng Panginoon, hindi nila sinisiyasat ang kanilang sarili. Sabi rito, dapat siyasatin ng tao kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay, uminom sa kopa. Hindi sinisiyasat ang sarili. Sabi ni Pablo, yan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na.
Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. So pag siniyasat mo sa iyong sarili, meron kang nagawang pagkakasala laban sa Diyos, admit it, aminin mo, and confess it. Ipahayag mo sa Panginoon. Hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Amen? Amen? Confess your sins to God. Pahayag ang kasalanan sa Diyos, hindi sa tao. Now, pangatlo, tingin sa iglesia sa mga kapatid sa Panginoon. Binasa na natin ito, no? Babasahin natin uli. Verse 17, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin dahil sa inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, balit nakakasama. So yung pagtitipon nila, nakakasama pa. Una sa lahat, nabalitaan ko na kayo nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyan. Talaga naman magkakaroon ng pagkakabahagi sa inyo upang makilala kung sino sa inyo ang mga tapat. Kaya sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Pagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain, kaya't nagugutom ang iba at ang iba naman ay nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi ba ninyo pinapahalagahan ang iglesia ng Diyos at inihiya ninyong may hirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hindi ko gagawin iyon. So look around at the body of Christ, the church. Sa ating panahon, hindi naman natin ginagawa na nagdadala tayo ng tinapay at ng katas ng ubas o ng alak, meron ng inihahanda. But we can also extend yung pagtingin sa ating kapatid. Madaling sabi, kung nakikita natin may pangangailangan ng ating kapatid sa Panginoon, huwag nating ipagkait yung pwede nating magawang tulong doon sa nakikita nating kapatid na mas nangangailangan sa atin o mas mahirap sa atin. At huwag natin ipagkakait ang tulong para doon sa ating kapatid, no? Na nangangailangan ng tulong. Amen po ba? Amen po ba? Sabi rito sa unang 1, mababasa natin. Galing ito sa salita ng Diyos, no? Sa 1 John chapter 3, ito na yung pwede natin gawin sa ating panahon. 1 John chapter 3 verse 17, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya ay umiibig sa Diyos? So, ang salita ng Diyos ay laging nagbibigay ng pagdidiin na ang pag-ibig sa Diyos ipinapakita sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapatid sa Panginoon. Amen? Nandito kayo? Gising kayo? No? Masasabi nating mahal natin ang Diyos o iniibig natin ang Diyos kapag pinapakita natin yung pag-ibig sa kapatid sa Panginoon. May kakayahan naman tayong tumulong tayo, huwag natin ipagkait yung pwede nating magawang tulong sapagkat yun yung pagtupad sa salita ng Diyos. Hindi nga hinihingi eh. Yung naunang talata rito, mas mabigat to, no? Dito natin nalalaman ang pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. O mas mabigat nga yun eh.
Hanggang sa pag-aalay ng buhay para sa kapatid, pwede mong gawin eh. Pero yung talatang 17 na binasa ko na, kayang gawin niya ng kahit sino man, no? Na may kaya. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid na nangangailangan, huwag mo siyang pagkaitan ng tulong. Amen? Dahil sabi sa talatang 18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Ibig sabihin, pwede tayong makibahagi sa hapag ng Panginoon. We can participate in the Lord's table or in the communion, no? Komunyon, pakikibahagi sa dugo at katawan, sa katawan at dugo ng Panginoon. Pero kung wala tayong malasakit, wala tayong pagdamay sa ating mga kapatid sa Panginoon na posible may pangangailangan at pinagkaitan natin ng tulong, pwede nating sabihin, wala pa rin sa isa yung ating ginawa. Mas interesado ang Panginoon na naipapakita natin ang pag-ibig natin sa Kanya sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa kapatid natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya, 4 na pagtingin yan. Una, tingin sa nakaraan, look back to the Lord's death for sin. Pangalawa, tingin sa ating kalooban, tingnan ang ating puso, look in to examine our hearts. Tingin sa mga kapatid sa Panginoon, look around at the body of Christ, the church. Then pang-4, tingin sa hinaharap sa pagbabalik ng Panginoon. Sa pamamagitan ng hapag ng Panginoon o ng komunyon, na ipapahayag ang ebanghelyo, ang gospel. It's a demonstration of the gospel na de-demonstrate, na ipapakita, na ipapahayag ang gospel. Sabi sa 1 Corinthians 11:26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito. So may paghahayag. No? May paghahayag, may pagpapakita, may demonstration sa pamamagitan ng hapag ng Panginoon o ng komunyon. Namatay si Lord, namatay si Jesus, nabuhay na maguli, inilibing, nabuhay na maguli, namatay si Jesus, inilibing, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, at siya'y muling paparito, siya ay magbabalik. Amen. Amen. O, look up to the Lord is coming again. So, pamamagitan ng hapag ng Panginoon ng komunyon, na sabi natin, we believe in the second coming of the Lord Jesus Christ. Naniniwala tayo na siya babalik sapagkat yun ang sabi ng salita ng Diyos, di ba? Ipinapahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagparito. So, ano dapat pa natin gawin? Huwag nating kaligtaang makibahagi sa hapunan o hapag ng Panginoon. Lahat ng linggo ay mahalaga. Pero pwede nating sabihin dahil tuwing unang linggo ng bawat buwan, every first Sunday, may pagdiriwang ng hapag ng Panginoon o may pagkuunyon. May pakikibahagi sa katawan ng dugo ni Kristo. Ito yung pinakamahalaga. Every Sunday is actually important, equally important. The first Sunday is of utmost importance because we will partake of the Lord's table. We will participate in the body and blood of Jesus Christ. We will participate in the communion. Hindi ko sinasabi na tayo ay absent sa ibang linggo. Kat maaari, every Sunday, nandito tayo sa bahay ng Panginoon. Amen? But kung hindi maiwasan at tayo lumiban, wag tayong liliban sa unang linggo sapagkat may pakikibahagi sa komunyon, may pakikibahagi sa katawan ng dugo ni Kristo.
may pakikibahagi sa hapag ng Panginoon. Pangalawa, lahat ng bagay na ginagawa ng mananampalataya, gawin nating may pananampalataya ang bawat pakikibahagi sa hapunan o hapag ng Panginoon. We have to believe that we are really participating in the body and blood of Jesus Christ. Kasi yun ang sabi niya eh. Di ba? Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Balikan natin uli yung 1 Corinthians chapter 10, di ba? Sa verse 16. 1 Corinthians 10:16, hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. We have to believe, we have to do it by faith that we are really participating in the partaking of the body and the blood of Jesus Christ. Kailangan natin damhin ang buong puso. Buong puso. Bawat pakikibahagi sa hapunan o hapag ng Panginoon. Ito ay panawagan para sa mas malalim na pag-ibig sa Panginoon. Dapat ang magiging aral nitong pakikibahagi sa hapag o sa komunyon, hapag ng Panginoon o komunyon, mas lumalalim ang pag-ibig natin sa Panginoong Yesus. Sa pagsisisi, ang buong buhay ng isang mananampalataya ay buhay ng pagsisisi. Kasi ibig sabihin lang naman ng pagsisisi ay pagbabago ng kaisipan. Binabago ng Diyos ang iyong kaisipan. Yung mga bagay na inaakala mo hindi mali, mga bagay na inaakala mo hindi kasalanan, as you progress in your Christian faith, habang ikaw ay lumalago sa iyong pananampalataya, pinapaunawa ng Espiritu ng Diyos na mali, pinapaunawa ng Diyos na kasalanan, nababago isip natin, nag-a-agree tayo sa Panginoon, sumasang-ayon tayo sa Panginoon, at kino-confess natin, ipinapahayag natin, na sa ganon, tatanggap tayo lagi ng paglilinis ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Dahil ang dugo ng Panginoong Yesus ang siya naglilinis sa atin, sabi sa 1 John niya, no? Ang dugo ng Panginoon, ang dugo ni Kristo ang naglilinis sa atin sa lahat ng ating karumihan at kasalanan. By faith in Jesus' name. And then, kapakumbabaan. Should be humble. Sino ba tayo para pag-alayan ni Jesus ng kanyang buhay? Sino ba tayo para mamatay si Jesus para sa atin? Sabi nga natin, this is a visible sermon. Yung hapag ng Panginoon o komunyon, visible sermon. Lahat ng sermon, naririnig, ito yung nakikita. Katawan at dugo ni Kristo. Sino ka ba para pag-alayan ng dugo ni Kristo? Sino ka ba para mabayubay ang katawan ni Hesus Kristo sa krus ng Kalbaryo? Sino ka ba? Sino ba ako? Sino ba tayo? Hindi tayo karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa grasya ng Diyos. Pero ang Diyos naging gracious sa atin. Naging mapagbiyaya ang Diyos sa atin. Pinakita ng Diyos sa kanyang kabutihan. Pinakita ng Diyos sa kanyang kagandahang loob. Kaya, bawat pakibahagi sa hapag ng Panginoon o sa komunyon, dapat nagdudulot sa atin ng babaan. At uli, nagdudulot din ng galak. Galak na matatagpuan lamang sa Panginoon. As we are humbled by God, when we become humble before the Lord, habang tayo ibinababa ng Diyos, habang tayo nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, papalitan niya naman ito ng galak. Amen? Amen? Galak kay Jesus lang. The joy is from the Lord. The joy is from Jesus alone. Joy comes from Jesus alone. As you humble yourself before Him, He will give you His joy. Bibigay niya, papadama niya, ang galak na nagmumula sa iyo.
ilalagay niya sa iyong puso, ibubuhos niya sa iyong puso. At yung nasa sa iyo, hindi kayang nakawin ng sinumang tao. Amen? Amen? Maraming tao, hindi masamaan sa lapi, no? Gagamit natin ang salapi para sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero masama ay yung pag-ibig sa salapi, no? The love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Pero yung taong ang salapi ang minamahal o yung taong ang salapi ang pinapanginoon, wala yang kabusugan. Wala yang satisfaction. Kaya sad to say, yung ating mga politiko, gahaman sa salapi, iniibig ang salapi, pinapanginoon ang salapi, sad to say, mga politiko natin, no? Ganon. Kasi, wala nga silang kabusugan, wala silang satisfaction. Kaya patuloy at patuloy silang they will continue to be covetous, no? Magnanasa, to be covetous. Yeah? At ang covetousness, yung pagnanasa o kasakiman, ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nasa Ephesians yan. Ang kasakiman ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ay ikaw, mananampalataya ka, dapat hahanapin mo ang contentment, yung kasiyahan, hahanapin mo ang joy kay Lord Jesus Christ lang. Amen? Walang ibang pwede magbigay ng satisfaction. Walang pwedeng ibang magbigay ng contentment. Walang ibang pwede magbigay ng joy. Si Jesus lang. Amen? Si Jesus lang. Amen? At kapag naranasan mo yung joy na nagmumula sa Lord, hindi yan pwedeng nakawin ng kahit sino. Payapa ka. At anuman ang dinaraanan mo sa buhay, you have peace. May kapayapaan ka. Kasi alam mo, sa biyaya at habag ng Diyos sa iyo, nakakasunod ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen? Papurihin ang Diyos. This is not an ordinance, no? Ang impluwensya kasi natin, sorry to say, no? Ang impluwensya kasi natin ay Baptist at Evangelicals. Ang tingin sa komunyon o habag ng Panginoon ay ordinance, utos lang. This is actually a sacrament. Tama yung mga naunang mananampalataya. Sacrament siya. Ano yung sacrament? Yung ginagawa mo sa panlabas, may nangyayari sa iyo sa panloob. Ito'y kapamaraanan, kapamaraanan para makaranas ng grasya o ng biyaya. It is a means of grace. By participating in the Lord's table or participating in the communion, you receive grace. Tumatanggap ka ng grasya, tumatanggap ka ng biyaya. It is a visible means of grace. So, hindi lang siya utos. At hindi ka nagkakasala sa symbols. Are you with me? Hindi ka nagkakasala sa symbol. Hindi ka nagkakasala. Pag symbol, walang pagkakasala sa symbol. Hindi nga siya symbol eh. Si Lord na nagsabi, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. So, hindi siya symbol. Yung elemento, tinapay at katas ng ubas o alak, pero hindi sinabi ng Bible, hindi sinabi ni Jesus na simbolo. Hindi niya sinabi na ito'y simbolo ng aking dugo, ito'y simbolo ng aking katawan.
Ang sabi niya, ito'y aking katawan, ito'y aking dugo. You have to accept by faith. Dahil si Lord na nagsabi. Amen? Hindi tao. So, the Lord's table or the communion is actually a sacrament. Dalawa lang naman ang sacrament. Baptism and Lord's table. Sa iba, hindi siya sacrament. Ordinance siya. Utos lang. Utos siya ni Lord pero hindi siya simpleng ordinansa. Sacrament siya kasi may biyaya na tinatanggap ang taong nakikibahagi. Kapag ikaw ay binautismuhan, may biyaya ng Diyos na sumasayo. Kapag ikaw ay nakikibahagi sa Lord's table o sa communion, may grasya kang tinatanggap. You have to believe that. Kaya, doon tayo sa gitna, hindi na mamatay si Jesus. Uli, pag tayo nagkukumunyon, pero hindi rin naman ito simbolika lang. Ito isang banal na sakramento. Pag tayo nakikibahagi, may biyaya na tinatanggap tayo buhat sa Panginoon. Amen? So let us all stand, brothers and sisters. Ang sabi na ating binasa, siyasatin ang ating sarili. Kaya kung tayo may nagawang pagkakamali o pagkakasala laban sa Diyos, let us admit Him. Let us admit it. Let us admit it before God. No? And let us confess it before the Lord. Before we partake of the communion. Well, let us give time to examine ourselves. Aminin natin sa Diyos ang ating pagkakasala at ipahayag ng ating mga labi ang ating pagkakasala. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. I admit to you, Lord, I confess to you my stubbornness. Amin ko, pinapahayag ko, Panginoon, katigasan ng aking ulo. Confess it to you, O God. Hallelujah.